hapon, ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Binaha na agad ang ilang lugar sa bansa bunsod ng bagyong Christine na kaninang umaga lang pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Sa Sagay City, Negros Occidental, pinasok ng tubig ang ilang bahay matapos bumuhos ang malakas na ulan kaninang madaling araw. Rumagasari ng baha sa Magpet, North Cotabato. Napilitan na tuloy ilikas ang ilang residente. Stranded naman ang maraming pasahero sa Tapaco Pier sa Albay. Ayon sa Office of Civil Defense sa Bicol, higit 400 pasahero papuntang Catanduanes ang hindi muna pinayagang bumiyahe bunsod ng masamang panahon. Napanatili ng bagyong Christine ang taglay nitong lakas habang tinatahak ang Timog-Kanlurang direksyon. Huli itong namataan, 870 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 55 kilometers per hour at bugsong nasa 70 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, posible pa itong lumakas sa tropical storm category pagsapit ng gabi o kinaumagahan habang papalapit sa karagatang sakop ng Northern Samar. Sa ngayon, nakataas ang signal number 1 sa Catanduanes, Masbate, Ticao Island, Burias Island at Camarines Sur. Pati na rin sa Albay, Sorsogon, Camarines Norte at silangang bahagi ng Quezon. Signal number 1 din sa Samar, Leyte at Biliran. Maging sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, Siargao at Bukas Grande Island. Sa ibang balita, pinadadalo ng House Quad Committee si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig kaugnay sa investigasyon ng war on drugs ng kanyang administrasyon. Kinumpirma ni PNP spokesperson Jean Fajardo na natanggap na ng dating Pangulo ang imbitasyon mula sa Quadcom. Kasunod ito ng paghingi ng tulong ni Congressman Ace Barbers, lead chairman ng Quad Committee sa CIDG. Bago ito, nauna nang sinabi ni dating Pangulong Duterte sa isang panayam na handa siyang dumalo sa pagdinig na posibleng simulan bukas. Atras dan. Sagutin ko sila lahat. At marami akong sabihin sa taong bayan. Magtungo naman tayo sa Senado na magsasagawa rin ng sariling pagdinig kaugnay sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Yan po ay pangungunahan ni Senate Blue Ribbon Subcommittee Chairman Coco Pimentel. Sa susunod na linggo na posibleng simulan ng pagdinig. Ayon kay Senate President Chis Escudero, mas mabuti po na manguna na si Pimentel sa pagdinig. Posibleng mangyari ang hearing sa susunod na linggo. Samantala, tinawag na strange o kakaiba ni Pimentel ang mga naging patutsyada ni Vice President Sara Duterte tungkol sa dating running mate na si Pangulong Bongbong Marcos. To me, it's strange no, na in the first place na naisip niya yon, tapos verbalize lang niya. Baka kailangan ng mas madunong na tao na kausap or pamilya or close friends para mailabas yung mga damdamin. Hindi mo ilalabas yun sa formal press conference. Samantala, tinitignan na raw ngayon ng Department of Justice kung may mga nilabag na batas si Vice President Sara Duterte sa naging pahayag niya tungkol kay Pangulong Bongbong Marcos at sa amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Giit ni Remulla, Secretary Remulla, tila nabahiran ang dignidad ng opisina ng pangalawang Pangulo dahil sa naging mga pahayag ni Vice President Duterte. Kabilang dito ang sinabi ni VP Sara na ipahuhukay niya ang bangkay ni Marcos Sr. at ipapatapon sa West Philippine Sea at ang pagpupugot niya sa ulo ni PBBM dahil sa inis. Desecrates the memory of a person, desecrates the peaceful state that he must be in, having already perished. And there are many other moral principles that are being violated. And we're looking at the legal aspects also. We're conducting a study. Balitang transportasyon naman tayo. Balik operasyon na ang mga biyahe ng Philippine National Railway sa rutang Lucena, Calamba, Lucena. Matapos ang isinagawang maintenance at iba pang inspeksyon itong weekend. Magbababa at magsasakay ang tren sa mga stasyon sa Lucena, San Pablo, Calamba, Sariaya,
Lutucan, Candelaria, Chaong, Iri, Los Baños, Masili at Pansol. Ito naman good news sa mga kapatid nating motorista, may bawas presyo sa petrolyo simula bukas matapos ang nangyaring malakihang taas presyo nitong nakaraang linggo. 70 centavos ang matatapya sa presyo ng kada litro ng diesel, habang 50 centavos ang mababawas sa gasolina. Pinakamalaki naman ang rollback sa kerosene na aabot sa 85 centavos kada litro. Ayon sa Energy Department, dahil yan sa humuhupang tensyon sa Middle East, pati na ang potensyal na surplus o sobrang supply ng krudo sa unang bahagi ng 2025. Sa aming pagbabalik, gate crasher. Nanaksak sa birthday party sa Tondo, Maynila, 2 patay. Yan at iba pang balita abangan dito sa Frontline Express. Sa halip na selebrasyon, nauwi sa gulo ang isang birthday party sa Tondo, Maynila. 2 ang patay nang manaksakang isang lalaki na di naman pala imbitado. Sa pulsa CCTV ang pagdating ng lalaking sakay ng motorsiklo, nilapitan niya at kinausap ang isa pang lalaki. Maya-maya pa, nanaksak na ang suspect. Ang 2 nagtangkang umawat, napatay. Kabilang ang isang 16 anyos na dalagita. 2 iba pa ang sugatan. Base sa investigasyon, nag-ugat daw ang gulo sa pamabastos umano ng suspect sa isa sa mga bisita. Ayon sa mga pulis, hindi imbitado ang suspect sa party. Giit naman ng suspect, may invitation sila ng kanyang anak. Nasa kustudiya na ng Manila Police District ang suspect na mahaharap sa kasong murder. May 2 persons of interest na kaugnay sa dinukot na American national sa Zamboanga del Norte. Tutuloy na rin daw ang Federal Bureau of Investigation sa pag-iimbestiga sa pagdukot kay Elliot O'Neill Eastman. Inaalam pa kung kidnapping for ransom o may iba pang pakay ang mga salarin. Dinukot si Eastman itong Huwebes ng 4 na lalaking nagpakilalang mga pulis sa Sibuco, Zamboanga del Norte. Samantala, isang Chinese national ang iniulat na dinukot din sa Bustos, Bulacan. Sa inisyal na report ng pulisya, posibleng may kaugnayan daw ang biktima sa iligal na pogo. Nagbayad na rin daw ng ransom pero nananatiling hawak ng mga salarin ang biktima. Matapos ang mahigit 2 dekada, hinatulang guilty sa kasong kidnapping at serious illegal detention ang 17 miyembro ng Abu Sayyaf. Kaugnay po yan ang pagdukot sa 21 individual mula sa Sipadan Island, Malaysia noong 2000. Dinala at hinostage din sila sa Sulu ng ilang buwan. Sa inilabas na desisyon ng Taguig City RTC Branch 153, nitong October 16, sinintensyahan ang 17 sangkot sa reklusyon perpetua. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Iba pang update sa mga binahang lugar, bunsod ng bagyong Christine, ihahatid ng News 5. Sa pool sa CCTV, 3 lalaki bigla na lang namaril sa mga naglalakad na estudyante sa Caloocan. At Heart Evangelista at Pia Wurtzbach, kabilang sa listahan ng most influential celebrities sa iba't ibang International Fashion Week. Yan ang mabisa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.